Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And of course, Your Honor, please. Good evening and welcome to the program, Your Honor, please. Ben Paipon po inviting you to join us now. The 5th of March. Ang bilis ng panahon talaga. Asinggo na ng buwan ng Marso. Join us now, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi for our Monday to Friday program. Ito po ang Your Honor, please, where issues are discussed. Hinihimay po natin ang mga issues sa abot ng ating makakaya.
Muna, magandang gabi po kay Angelica Paz. Good evening at happy weekend po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. And Miss Lynn, more power at God bless sa buong BSCC family. Uy, ang ganda niya na. BSCC family. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben. Happy blessed your program, Your Honor, please. God bless always. Gandang gabi po, Josephine. Ma'am Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben and Miss Universe. God bless po. May karanasang hindi makakalimutan si Ma'am Mercy Ong ngayong gabi. Mga kaibigan, sapagkat kanina, binundol ng sasakyan ng likuran ng kanyang tinitirhan. Ha? Naatrasan ho, mga kaibigan. Pagkatapos tinalikuran ng nakaatras. Ay talaga, nagsumbong kaagad si Ma'am Mercy Ong sa BSCC at inaksyonan po kaagad ng ating kasamang si Paring Louie Del Rosario. But already, tinatawagan ho natin ang may-ari ng sasakyan. Nakuha namin ng plate number mo. Bumalik ka kay Ma'am Mercy Ong. Ayusin mo yung napinsala mo. At humingi ka ng tawad. Kung hindi, madidisgrasya ka talaga. Ha? Hahabulin ka namin saan ka man magtago. Okay? Yan ho ang promise ni Paring Louie Del Rosario. Hi, good PM. Mayor ng Calayan. Idol ng bayan. Stay safe. Paring Louie, di ba? Hahabulin natin ito. Kung sino man yung nakaatras sa dingding ng ating favorite na taga-subaybay ng BSCC. At Your Honor, please, hindi natin tatantanan. Ere. Alright. Mga kaibigan, abangan po ninyo kung ano mangyayari. Sana yung nakaatras, grab daw po mga kapitbahay, ay bumalik at makipagkasundo at the same time, humingi ng tawad. Kaluwag-luwag naman daw ho ang area. Bakit to naatrasan pa yung bahay ni of all houses, ha? Yan kay Ma'am Mercy pa ang nadali mo. Ang plate number ho ng sasakyan na nakadali NHA 2772 Hyundai car. Okay? O, kuha na namin. Kahit hindi ka naman magpakita alam na namin kung saan ka hahanapin. Anong ginagawa ni Paring Louie Del Rosario? Ha? Paring Louie, mag-report ka nga mamaya. Ha? Okay? Areglado. Lilian Gabriel, Good Friday po. Tata Ben and Miss Universe. More power po to your program. Your Honor, please. Keep safe and good health always. God bless po. God first. Wala nang ibang mangunguna ho dito, mga kapitbahay. Mercy Ong, happy first Friday. Oh, yeah. Today is the first Friday of the month of March. Share done po, Mayor Louie Del Rosario. Thank you very much. Share done, Lilian Gabriel. Maraming salamat din po. Okay? Now, mga kaibigan, mukhang talagang gumaganda po ang performance ng vaccination program ng ating pamahalaan. Tila nakarating na po sa iba't ibang mga probinsya ang bakunang Sinovac. At nakahanda na rin ma-deliver ang AstraZeneca. Ang report ng DOH, maganda naman sapagkat nadadagdagan na po ang mga frontliners na nagpapabakuna. But not the number that we would like to see, mga kaibigan. Hindi po ganong karami po ang tumatanggap po ng Sinovac pa. It looks like hindi naman yung bakuna ang inaayawan talaga. Not the vaccine per se ang inaayawan ng ating mga frontliners who are supposed to be the priority of the vaccination program of our government. Ang Sinovac talaga ang inaayawan. Ngayon, meron pang very controversial issue now.
itong AstraZeneca ho, mga kaibigan. May issue ho dito eh. Ha? Oh, may issue po dito. Pati ang Octa Research hindi po nagkakasundo sa sa findings o kaya pag-aaral na ginagawa ng kanilang mga miyembro. Okay? Medyo mahirap ito, mga kaibigan. Ang sabi po ng DOH, the study is not over. Kung alin ang vaccine na available, yan na muna. Ito, napakadelikado ho, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito rin ang sinasabi ng DOH. So, tanggapin ninyo kung ano ang bakuna na meron na. Oh, the best vaccine is the one that is available. Sabi ng DOH, borrowing the words of Dr. Fauci from the United States of America. America is not the same as the Philippines. They have the vaccines there, mga kaibigan. Efficacy rate, safety rate, maganda ho ang kanilang mga bakuna dito. Sa Pilipinas, iba ho eh. This statement does not work in the Philippines. The best vaccine is the one that is available. Paano kung ang efficacy rate ng AstraZeneca 10% lang? Ha? Di ba? Meron silang findings na ganyan eh. Just me, yung mga kapitbahay. Alright. Ang sinabi po ni Dr. Fauci sa Amerika, para sa mga Amerikano lang. Dito kasi sa atin, mga kaibigan, yung statement na yan, okay lang sana kung if we have the choice. Wala tayong choice eh. Wala tayong pagpipilian sa bakuna. Ito ang pinili ng gobyerno para isaksak sa mga Pilipino. Para sa mga frontliners natin. Ang tanong natin, ang tanongin natin sa ating gobyerno, bakit po wala kayong maibigay na pagpipilian ng taong bayan? Why don't we have a choice? No? Bakit po ang ating mga opisyales miserably fail to provide us the vaccine that we need? Di ba? Ayan yun. John Magno, magandang gabi po sa inyo. Nagbigay na ako ng lead. Okay, si parang Nestor Kagitla magsisimula ng mag-report dito sa ating programang Your Honor, Please. Ang kailangan natin dito talaga sa ating DOH, Department of Health, is truthfulness and transparency po, mga kaibigan. No? Kailangan. Lalong-lalo na ngayon, alam po ba ninyo ang bilang ng new cases? Kahapon po 584,000 plus. Okay? 584,000 plus. Ngayon po, alam niyo, pinakamalaki sa linggong ito ngayon, mga kaibigan, almost 3,000 o over 3,000 po ang cases na naitala. So, ang nangyari, from 500,000, ngayon po, meron tayong 587,704. At kung itong figure na ito, mga kaibigan, magpapatuloy, at yung pagtaas, magpapatuloy, ano po? At itatala ng DOH ang bawat pasok na COVID. Ano po? At hindi sila magtatago, mga kaibigan, ng bilang. Aabutin po tayo ng 600,000 by the end of March, mga kaibigan. Mabigat po ito. Lalo-lalo na nga, pinag-uusapan na, pinag-aaralan ng ating pamahalaan, paano magbukas na ng ating ekonomiya, paano buksan yung mga ibang mga negosyo, paano makapaghanap buhay ang ating mga mamamayan, paano tayo magbubukas kung sumisirip naman ang COVID-19 virus mga kaibigan. And frankly tingnan ninyo ang nangyayari. Kahapon, tinatanong mo natin, gaano na ba karami ang naitatala ng DOH na
South African variant. Gaano na po ba ang naitatala ng DOH na bagong variant UK, United Kingdom, at yung Brazilian, mga kaibigan? Brazilian. Medyo mabigat ho eh. Kasi sa ngayon ho, mga kaibigan, meron ng 52 South African variant and 31 UK. Mga kaibigan, wala pa po yung masyado, yung Brazilian, bago ito eh. 41 sa NZR, 28 yung sa ibang lugar. Ayun. 41 sa NCR ng naitala ng South African variant and 28 naman sa UK variant. Dito pa rin ho sa NCR. If this trend continues, mga kaibigan, several millions of Filipinos are in the NCR. Delikado ito, mga kapitbahay. Good evening, Idol. Poging-pogi ka sa shirt mo. Stay safe and God bless us all. Madam Maria Villarama. Nanay Maria for short. Alright, mga kaibigan. Nasa broad streamcast na ho natin itong tatlong magigiting natin mga partners sa broad streamcast communicators. Si paring Louie Del Rosario, si Lilian Gabriel at Nanay Maria. Magkakasunod ho itong mga programang ito eh. Every Saturday, bukas na po ito mga kaibigan, mapapanood ninyo ang programa ni Ma'am Lilian Gabriel, ganap na alas 10 ng umaga. Okay? 10 o'clock in the morning. Okay? Yan po ang libreng kaalaman. Iba't ibang uri ng pamamaraan, paano ninyo pagalingin ang mga nararamdaman nyo sa katawan ninyo, and so forth. Talagang napakagaling ito si Ma'am Lilian. Ganon din po si Nanay Maria. Ano bang gusto nyong hanap buhay? Ha? DTI special trainer ito, mga kaibigan, si Nanay Maria, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ang kanyang programa. Di ba? Si Ma'am Lilia, 10 to 12 po yun. Okay. Ngayon, pagkatapos ni Nanay Maria, etong dalawa naman po, si paring Louie Del Rosario at Rene Sulit. At marami po silang i-interviewin na mga nasa barangay mga kaibigan bukas, tungkol pa rin sa droga na hindi po mapuksa-puksa. Okay? Ronda Droga, Louie Del Rosario and Rene Sulit, alauna hanggang alas 3 ng hapon. At syempre po, yung kantahan po, kantanghalian ni Ma'am Lilian, alas 11 na po yun hanggang alauna ng hapon. Dito po rin sa Broad Streamcast Communicators. Ano po? Ayan. Linggo po yan. Okay. Arreglado. Louie, okay na po. Nagawa ko na dapat gawin. Mag-file po siya ng complaint po. Advice po ng taga LTO. Kailangan po ba yan, partner? Nako talaga naman. Magre-reklamo ka daw, manang Ma'am Mercy Ong. Diyos ko naman. Pupunta pa ba si Ma'am Mercy doon sa ano? Ha? Doon sa LTO, bigay mo sa akin yung number ng LTO, ako tatawag sa kanila. Angelica Paz, panay donated vaccines nga po yung mga dumating eh. Sir Ben, wala pa po yung sabi na prenocure yata. Wala nga talaga, wala. Bakit yung mga kapitbahay nating mga ASEAN countries, diretso na vaccine program roll out nila? Pilipinas ito, Ma'am Angelica. We are in the Philippines. Ha? Natatangi tayo eh. Ha? Sabi ng gobyerno natin, we have a choice of the vaccine. But they are giving us only one choice. Choice nga naman ho natin. Walang yung buhay na ito. Only one choice. But still, we have the choice whether or not to accept it or not. Okay? Marami ho sa mga frontliners talaga ayaw nila mga kapitbahay. Sana ho,
huwag pipilitin ng ating mga local government units ang kanilang mga nasasakupan sa pagpapabakuna ng Sinovac na yan. Mga kaibigan, wag naman po sana. Because we are now hearing them. We are hearing some employers, mga kaibigan, mga kapitalista. Kung hindi magpabakuna, tanggal. Kahit na sinasabi po ng DOLE, Department of Labor and Employment, mga kaibigan, walang batas na magtatanggal sa manggagawa kung COVID ang pinag-uusapan. No? Pero, itong nakakatakot eh. Sinasabi po ng mga employers, they have to. Kasi kung hindi raw po magpabakuna, paano natin masusugpo ang virus? Sabihin ho ninyo sa gobyerno ho natin. Nasaan yung sinasabi ni Angelica ho, mga kaibigan, na ibang mga bakuna? At tagal-tagal nang sinasabi ni Mr. Galvez ho, mga kaibigan, that we have already negotiated with vaccine manufacturers all over the world. All over the world. At meron ng naunang mga napagkasunduan ho yata. Hindi natin maintindihan bakit walang dumarating. Hindi kaya ho, mga kaibigan, sa record ng ating bansang Pilipinas, masyado tayong maraming paglabag sa human rights. Human rights violations sa Amerika. Tinatakot pa natin ang Amerika. Doon manggagaling po ang bakuna na gusto natin. Di ba? Yan ang napapalahon ng Pilipinas, mga kaibigan. Mr. Duterte, magyabang ka pa. Yabangan mo pa ang Amerika. VFA. Naku, Panginoon ko po, no vaccine, no VFA. Yan ang sinasabi ni Mr. Duterte, mga kaibigan eh. Hindi na pwede tawagin ito Mr. President. Mahirap yata. Mr. Duterte, sir, magyabang ka pa sa Amerika. Nakakahiya na ito, mga kaibigan. I think this is the primary reason why we do not have the vaccine po. Bakit ang ibang mga bansa ho, kompleto eh. Asian, Bangladesh, nag-roll out na po ng kanilang vaccination program. The Philippines, mga kaibigan, nag-roll out. Pero, wow, donated. Dan sharing, sabi ni Ma'am Nanay Maria Villarama, Dan sharing, thank you very much po. Kape na, Michael Angelo Motochu. Kape na. Okay, thank you very much. Josephine Roquero. Ask me, sir, sabi ni Josephine Roquero, hindi lang pala isang vaccine. May kasunod pa. May schedule pa na, ano ito? Na pangalawang vaccine, yung mga naturukan na bibigyan ng card, scheduled March 29, last vaccine nila. Tama po yun. Okay. Alright. 2 doses ito eh. 2 weeks or 3 weeks o yata ang second batch. Samuel Gabot, Idol Ben, nagpintas Dekta sports shirt mo. Ang ganda raw po ng aking sports shirt. Naimbag nga rabii kada kayo amin, mga agboy-buya kinilakay Ben. Ilocano ka talaga, partner ha. Ang ganda ng pati spelling mo eh. Galing. Good evening daw po sa inyong lahat mga kaibigan na nanunood sa programa ni Ben Paipon. Yan ang kablaaw ni pareng Sammy Cabot. Anong kablaaw? Greetings. Alright, Sammy. Good evening, my friend. Good evening. Alright, mga kaibigan, tonight or today, March 5, is the birthday of Brother Mar Rodriguez. Yung ating daily bread sa umaga. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kung hindi po sa kanya, wala po tayong pagkain sa kaluluwa.
Kanya, all of us, let us tell him happy birthday, Brother Mar. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. May all the blessings be unto you Maligayang bati. and your family. Maligayang bati. Maligayang bati sa'yo. Happy birthday, The white wing birthday. Brother Mar Rodriguez. Ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday sa'yo. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. The white wing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati sa'yo. Happy birthday, Brother Mar Rodriguez. Panoorin po natin ang kanyang programa everyday, Monday to Friday din po, mga kaibigan. Ha? Daily Bread. Yan po ang panimula ho natin sa araw-araw. Ha? Paggising ho natin, manood ho tayo sa kanyang programa. Yun ang mga spiritual messages, spiritual explanations. So, ito ang pagkain ng ating kaluluwa na labis po nating kailangan every day of our lives. Okay? Kung may pagkain ang katawan, dapat may pagkain din po ang kaluluwa. At yan ang pinupuno ng ating birthday celebrant today, Brother Mar Rodriguez. From all of us sa BSCC, Brother Mar, Your Honor, please greet you. Happy birthday. Alright, mga kaibigan. Parang Louis del Rosario, gawin po nila, hanapin agad. Walang pasok po, Monday po. At kay Ma'am Mercy na po, kompleto detalye ng tao. Alright. So, parang Louis is doing his part already on the problem. Kanya, sige, tignan natin sa Lunes. Ricky Tisoy, Padre, watching. Easy, pre, easy. Ayos lang, Padre. Ha? Sana magkakulay ka din. Ha? Okay? Padre, be well. Ha? Be safe and be well. Okay? Alright, mga kaibigan. Sabi po dito paano matatalo ang virus kung hindi magpapabakuna? Ayan. Mga kaibigan, again, we go back to the debate. Ha? Gusto ba ninyo ng Sinovac o hindi? Gusto ba ninyo magpabakuna o hindi? Alam niyo, nasira po tayo dun sa Dengvaxia. I mean, siguro ang kumpiyansa ng taong bayan ay nawala dahil po dito sa epekto ng Dengvaxia. I repeat, not because pinasuhan po ni Ma'am Persida Acosta ang manufacturer ng Dengvaxia ho, mga kaibigan. It's not that. May namatay ho Maraming namatay na mga bata ho And not to act on the situation, mas lalong makakasama po sa atin. Imagine the number of kids or children kung hindi po nag-file ng kaso si Ma'am Persida. Palagay ko po, mas marami pong namatay na mga bata kung pinagpapatuloy ang pagpapabakuna ng Dengvaxia. That could have been the result, mga kaibigan. So today, nagkaroon po na ng problema po tayo sa bakuna. Di bakuna per se, ito na po,
At saka, hindi po yung bakuna per se ang inaayawan ng tao, mga kaibigan. Naka-contribute nga lamang po yung Devaxia experience. Pero nasundan pa po ng klase ng bakuna na ang efficacy ayon sa mga dalubhasa napakababa. So the bakuna per se plus a vaccine that has a very low efficacy, sinong kukuha na? Sinong magpapabakuna? Ang dami po mga government officials na una nang nagpabakuna kaysa yung mga priority which are the frontliners, mga kaibigan. Pero okay lang yun. Sana walang mangyayari masama sa mga government officials. Inunahan nila mga frontliners. Sinamantala mga kaibigan. Napuna ito ng DOH at sa IATF. Pinagsasabihan na po ang mga government officials, wag kayo dyan. Pero tingnan ninyo pagkagahaman ng ilang mga nasa kapangyarihan, mga kaibigan. Tingnan po ninyo. Alright, mga kaibigan. Eto muna, tanggapin natin ang report mula sa labas ng ating himpilan. DPWH NCR nagsagawa na ng pre-bid conference para sa pagpapatuloy ng retrofitting ng Quezon Bridge sa pagitan ng Quiapo at Ermita, Manila. Report mula sa ating kasama, si Nestor Kagitlan. Nestor, magandang gabi. Come in, please. So good evening, Ben. Ang Department of Public Works and Highway National Capital Region ay nagsagawa ng pre-bid conference para sa pagpapatuloy ng retrofitting ng Quezon Bridge sa kahabaan ng Quezon Boulevard Extension sa pagitan ng Quiapo at Ermita, Manila. Sa ulat ni DPWH National Capital Region Director Eric Ayapana kay DPWH Secretary Mark Villar na ang pre-procurement na aktibidad ay isinagawa sa pamamagitan ng Facebook live stream. Isang kabuang 8.2 milyon mula sa 2021 General Appropriation Act ang inilaan upang ipagpatuloy ang konstruksyon ng tulay na nagsimula sa pangunahing pag-retrofit noong 2019. Sinabi ni Director Ayapana na ang saklaw ng konstruksyon para sa kontrata ngayong taon ay sasakupin ang pagtanggal ng mga istruktura at sagabal na umiiral sa bracing, pati na rin ang superstructure sa istruktura ng bakal, pagpipinta, mga rebit, working platform at mga marka ng semento. Ang retrofitting ng 256-meter Quezon Bridge ay patutupad ng DPWH National NCR Construction Division sa loob ng 120 araw ng kalendaryo para makumpleto ng pangunahing proyektong pag-retrofit upang maging matatag sa lindol ang Quezon Bridge. Mangangailangan ng DPWH ng tinatayang 160 milyon upang magpatupad ng natitirang pag-retrofit sa kalsada, mga tulay, superstructure at mga abutment. Para sa Your Honor, please, Broadstream Cast Communicator. Ako, si Nestor Kagitla, nag-uulat. Nestor, thank you very much. Maraming salamat, partner. Yan mga kaibigan, report ng ating kasamang Nestor Kagitla mula sa NCR DPWH. Retrofitting po ng Quezon Bridge ang isasagawa for the next 100 days, mga kaibigan. Sana magiging ligtas sa earthquake. Medyo abatan natin itong mga earthquakes, pati Mount Pinatubo daw, mga kaibigan. Alert level 1 ang Mount Pinatubo. Ingat-ingat po yung mga kabayan natin nandyan sa paligid ng Mount Pinatubo, Melito, Rodelio Militante, Selamat, Balam, Tataben, and to all the viewers and listeners, good evening. Mercy Om, Kuya Ben, ganon din po yung sa trabaho ng apo ko sa San Miguel, Tondo. Kapag hindi daw po nagpa-vaccine, huwag papasok. Hindi naman po makatarungan yun. Hirap na nga siya sa bahay, ang mga tao ganyan pa ang gagawin nila.
Seymour. Ayun. Gagawin nila, meron pa po swab test. Ayaw po magpapabakuna ng apo ko. Yan ang problema natin ngayon mga kaibigan, Ma'am Mercy Ong. The Department of Labor and Employment has made a statement to that regard already. Meron na pong kalatas ang Department of Labor and Employment. Ang sabi po ng Department of Labor po, walang batas na nagsasabing pwedeng magtanggal ng manggagawa kung hindi po magpapabakuna. Yan. Maliwanag ho yun mga kaibigan. A worker's refusal to get vaccinated is not a ground for termination. Napakaganda ho itong sinasabi ng DOLE. Pero let us see, magagawan po ba ng paraan ng DOLE? Mapapagbawalan po ba kaya ng DOLE ang mga employers na magtanggal sa kanilang mga empleyado kung hindi magpapabakuna? There is no legal basis for an employer to require workers to be vaccinated before they enter the workplace. Wala hong batas na nagbabawal na pumasok ang mga manggagawa kung hindi po sila nagpapabakuna. Walang ganyan na batas mga kaibigan. Kanya, sa mga employees po, sa mga manggagawa, if you feel the pressure at meron pong kalatas o kaya kautusan ang mga employers, pinagbabawalan po kayo na pumasok sa inyong trabaho dahil ayaw ninyo magpabakuna. Dumiretso na po kayo sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Isanggunin na ninyo ang inyong problema sa kanila at hayaan po ninyo na aksyonan ng Department of Labor ang inyong problema. Kung hindi kayo magrereklamo, tsak ho yun. Tuloy-tuloy ang pagkatanggal ho ninyo sa programa, ay sa trabaho po ninyo. Pero kung magrereklamo po kayo, as you should, because that is your right, karapatan po ninyo yan, tutulungan po kayo ng Department of Labor and Employment. At kung gusto nyong makatulong ang ating programa, wala namang problema yan. Tumawag lamang po kayo dito. Meron kaming hotline mga kaibigan. Meron kaming public service center dito sa ating Broadstream Cash Communicators. Tumawag lamang po kayo dito. Ano ba yung number natin? Ma'am, mamaya ibibigay po namin siya. Nakakalimutan ni Tata Bin Okay. So, meron po kaming pwede naman yung pwede kayo mag-message po through Messenger, dito sa ating Broadstream Cast. O kaya, dito sa Your Honor Please. Maging ito po ay nasa Facebook. Pwede rin po kayong pumunta doon sa YouTube. Pwede ho kayong sumangguni dito sa Facebook natin, Ben Paipon. Mag-messenger lang ho kayo dyan. Tama ho yun. Alright, okay? Tisoy, pagkain, soon, maging problema. Aray ko, problema na nga natin itong bakuna. Problema ba natin ang pagkain? Pero itong sinasabi ni paring Tisoy mga kaibigan, totoo po ito. Vaccine is a problem now. Food is going to be the problem very soon. Ngayon pa lamang mga kaibigan, nagtataasan, nagliliparan na po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagka sinabi ng pangunahin, ito yung immediate need of the Filipino mga kaibigan. Kailangan ng katawan. Hindi po yung pagpapaganda, pagpapakinis ng mukha, hindi po. Pagkain ng katawan. Ito ay magkakaproblema kapag hindi nasolusyonan ng ating pamahalaan itong COVID-19 virus na ito. Okay? Masyadong matindi itong dinudulot na
virus na ito eh. Hmm? Huwag lang mapahiya daw, sabi ni paring Ricky Tisoy. Ha? Pero problema talaga ito. Ha? Lalong-lalo na ito, vaccine, saka yung pagkain, no, mga kaibigan, pinagsama na ito. Ha? Walang trabaho ang mga manggagawa, matatanggal ho sila dahil po sa bakuna. Patay tayo dyan, no, mga kaibigan. Sabit-sabit na ho tayo. Pagkatapos sasabihin ni Mr. Duterte ho, mga kaibigan, sa 2023 pa tayo makakabawi. Na mabuti kung makabawi ho tayo, mga kaibigan. Kung walang dumating na bakuna ho, mga kaibigan, paniwala po ba kayo na makakaalpas po tayo dito sa virus na ito? We will be under the virus for the rest of our lives kapag hindi na solusyonan ng ating gobyerno itong kakapusan ng bakuna. We have to crush the virus ho, mga kaibigan, through the vaccine. Ang problema ho, wala na yata tayong mabili. At kung may mabili man ho tayo, ayaw na nila ang pera ho natin. Bakit? Masyadong mayabang daw po ang ating Mr. President, Mr. Duterte. Sir, Mr. Duterte, sir, tama po ba yun? Mayabang ho kayo masyado. Hinahamon ninyo, vaccine or no VFA? Wow! Grabe naman talaga ito. Angelica Paz, happy birthday po kay Brother Mar. Ayun, Angelica Paz, happy birthday po. Sabi naman ni Ricky Tisoy, para kay Brother Mar Rodriguez. Happy birthday po, Brother Mar. Louis Del Rosario, Lilian Gabriel. Happy birthday, Brother Mar Rodriguez. More blessings and birthdays to come. God bless your day. Mercy Ong. Happy birthday po, Sir Mar. God bless you po. Antonio Salaw is watching. Eden Pedralves, good evening po sa pogi kong classmate. Kaya di ka tumatanda dahil smiling ka. Mabuhay from mabuhay ka, friend, watching here. Sabi ni Eden Pedralves. Okay? Angel Panuda, hello, Kuya Ben, good evening sa inyong lahat. Nagchatcha ka ba, ma'am? Ma'am Angel, ng ating team song. Alex Aquino, good evening, Your Honor. Bakit po ba bawal gumamit ng cellphone habang naglalagay ng gasolina sa sasakyan? Oh, bakit? Sabi ng aking technician, sasabog daw yun because of the radiation. Ay, hindi ko alam yan. Pero bakit nga naman? Ano? Bakit nga naman? Anong kinalaman ng vaccine dyan, Padre? Loko-loko talaga ito si Alex. Binigyan mo pa ako ng problema. Salbahe ka, Padre. Alam mo naman ako, hanggang sa broadcast lang ako. Pero tama ho yun. Mag-ingat ho tayo, mga kaibigan. Eto anong pangalan nito? Mag-charge ka lang ng cellphone mo. Nasusunog ng bahay mo. Ingat ho tayo dyan. Hindi ko alam kung bakit ho, nag-overcharge daw po yung pangalan nito, yung charger. Bakit ho nag-overcharge? Yung iba, hindi naman. Chinese product ba ito? Hindi naman siguro. Pero bakit nga po nagkakaganon, mga kaibigan? Meron pong mga walang kalidad na mga chargers. Bakit po pinapayagan ng DTI ito? Sa bagay, hindi naman nila ma-inspect ang lahat. Hindi, palagay ko dito, paring Alex, kailangan natin dito ang LTO. Private Motor Vehicle Inspection Service na sila, di ba? Isinasa pribado na ang inspection. Lang ang buhay na ito. DTI should get a private company to do this. Wow, talaga. Edgardo Yelo. Totoo po yan, Lex. Ayan, sabi ni Sir Edgardo, Sir Edgardo Alex, sabi ni Sir Edgardo, totoo daw ho yun.
ingat po kayo, wag ho kayong magse-cellphone, ay ibig sabihin, wag ho kayong may gumagamit ng cellphone, ibig sabihin may kausap habang nagpapalagay po kayo ng gas sa gasoline station. Sa bagay, kaya pinapapatay ang iyong makina. Okay? Pinapapatay ang iyong makina. Di ka? Okay? Okay. Mercy Ong. Ako po sasagot sa tanong ninyo kasi sasabog yan dahil merong radiation kahit sa gasolina. Bawal ang cellphone kapag nakabukas ang gasol. Ganun po ba yun? Paano kung nasa bahay ka? Nakabukas ang gasol mo. Ayan. Sandali lang. Bakit? Sa bahay, nakabukas yung stove, gasol, ang gamit mo. May cellphone ka. May mangyayari din bang ganon? Alex, ngayon, ano naman ang mangyayari sa vaccine kapag tinamaan ng frequency o radiation? Bakit mo pinagkamit ng dalawa? Pero, baka sakaling merong may connection yung dalawa talaga. Ito si Alex, tagay-tagay pare. Tagay-tagay. Ano naman ang mangyayari sa vaccine kapag tinamaan ng frequency o radiation? Huwag na yung vaccine pare, yung virus na lang. Dapat ang tanong, ano naman ang mangyayari sa virus kapag tinamaan ng frequency o radiation? Manginginig. Pero mga kaibigan, ito si Alex, talagang kaibigan natin ito. Very, very good. Alex, saludo ako sa iyo, partner. Okay? Alright. Mga kaibigan, Josephine Rocker, you made me laugh, my friend. Happy birthday po kay Brother Mar. I wish good health and keep safe always. God bless po kay Brother Mar. Josephine Roquero. Ricky Tisoy. BOC Pre. Bago lumabas. Ano itong bago lumabas? Meron bang pinalabas ulit? Meron bang mga smuggled goods ulit na nakalabas? BOC. Pre, bago lumabas. Kulang ang message. Maria Villarama. Nanay Maria, happy birthday, Brother Mar. God bless you always. Okay? Alright. Okay, mga kaibigan. Dito na tayo sa medyo baselan na usapin ngayong linggo, mga kaibigan. Okay? Nabanggit ko na kahapon ang tungkol sa amyenda na ginagawa ng House of Representatives tungkol dito sa dangerous drugs Board Act. Pero bago niyan, may pahabol si Alex. Nagbabago ang variant ng virus kapag tinamaan ng radiation o frequency. Ano ba ito? Nagiging mas mabilis ang transmission ba, partner? Wala na yung South African variant, hindi na yung UK variant, Brazilian variant, gasoline variant, o cellphone variant. Mercy Ong, kapag nagluluto ka, bawal magsipi. Kita na ninyo. Ito na mga kaibigan, maraming pinagbabawal pa kasi gasol din ang ginagamit natin. Kapag nagluluto, bawal magsipi. Sa eroplano, nga bawal gumamit ng cellphone kasi nakokontrol ang paglipad ng eroplano. Ayan, mga kaibigan. Nagkakatotoo na talaga itong... pero totoo naman itong tanong ni Alex kanina. Bawal ba ang cellphone sa gasolinahan? Ayan, may sagot na partner.
bawal, pati sa bahay, bawal mag-cellphone pagka nandiyan ka malapit sa gasol. Umaandar ho yung gasol. Patay tayo dyan. Sa aeroplano, bawal ho mag-cellphone. Tama ho. Radiation ho ang problema po datin dyan. Okay? Ngayon, kung yung charger mo ay pinagmumulan ng sunog, ibig sabihin yan, China-made ho yan. Fake charger ho. Smuggled. Ha? Yan ang sabi ni paring Ricky Tisoy. Alam na alam niya ito eh. Pare, ha? Peke ang charger po ninyo. Patay tayo dito, partner. Okay? Okay. Sige, dito na tayo muna sa ano ha. Dito tayo sa amyenda na gustong gawin ng House of Representatives. So, mga kaibigan, ito seryoso na tayo dito. Medyo mabigat-bigat itong usapin ho dito. Sapagkat gusto po under House Bill 7841. Okay? 7841. Gusto po ng House of Representatives through barbers po. Ace Barbers. Ang gusto nilang gawin, bigyan pa ng mas matalim na ipin ang laban sa droga. Kaya marami ang nagsasabi ho, baka abatan ninyo mas madugo ang labanan sa droga pagkatapos ho nito. Because right now ho, mga kaibigan, ang House Bill 7814, okay, makes the guilt of some drug suspects ahead of a trial. So mga kaibigan, ang itinatadhana ng ating saligang batas, makinig po kayong mabuti para maintindihan po natin ito. Ang itinatadhana ng ating saligang batas, yung tinatawag po na presumption of innocence. Ang suspect. Pagka hinuli po ang suspect, hindi po siya inaakala na nagkasala na. Kung hindi, inosente pa rin, pero pwede siyang nagkasala. He is presumed innocent. Innocent. He is presumed innocent. Oh? Then, magkakaroon po ng paglilitis, yan ang tinatawag na due process ho, mga kaibigan. Dito papatunayan ng prosecutor. Prosecutor. Ang pagkakasala kung meron man nitong suspect that has been presumed innocent. Okay? Nang huliin po siya. Ang itinatadhana ng 7814, mga kaibigan, sinasabi po sa amyenda ho ni Ace Barbers, ikaw suspect ka, nagkasala ka na. At ikaw ang magpapatunay sa hukuman na ikaw ay nagkasala. How can you do that? How can you do that? The presumption of guilt, the burden of proof, mga kaibigan, nandoon po sa suspect. Paano patutunayan sa korte ho na ikaw ay nagkasala? Pangalawa ho, mga kaibigan, sa pagkakataon na ikaw ay nahuli at iniharap sa hukuman, ang kalaban mo ngayon dito, gobyerno ho. May laban ka ba sa gobyerno? Sabi ni Ace Barbers, hindi ho, may ano naman tayo, due process ho. Beyond reasonable doubt, kailangan patunayan ho na ikaw ay nagkasala beyond reasonable. Paano mo nga mapapatunayan na ikaw nagkasala kung ikaw mismo ang magpapatunay sa sarili mo at sa hukuman na ikaw ay nagkasala, Mr. Ace Barbers? And the burden of proof belongs to the suspect already. Siya magpapatunay na hindi siya nagkasala. Paano niya mapapatunayan yan? Ito pa ang masakit ho dito, mga kaibigan, under this new amendment. Ito, alis to ho kayo dito, mga kaibigan, ha? Kasi tinatadhana sa batas nito, sa amyenda na gusto ni Mr. Ace Barbers, binibigyan po ito ang mga agents, yung mga law enforcement, mga PDEA, ng karagdagang kapangyarihan po, mga kaibigan. Supposing,
merong drug operation, katulad po dyan sa Commonwealth Avenue, sa Evergotesco, matatandaan nyo, 4 ang namatay, 5 ho yata ang namatay ho dyan. Nagkainkwentro ang PDEA at pulis, di ba? Okay. Ito ho mangyayari. May police operation. Nasa gitna ka. Kahit hindi ka kabahagi sa hinuhuli o whatever. Mga kaibigan. Kung ikaw ay nandyan sa vicinity ng police operation, PDEA or police, mga kaibigan, pwede kang damputin at patawan ng kaso as part of yung operation. At you will not be presumed innocent. Habang nasa korte, you are presumed guilty already. Ayop talaga ho, mga kaibigan. Maintindihan na po ba ninyo? Nakukuha po ba ninyo, mga kaibigan? Itong kalabisan na amyenda sa ating saligang batas, Dangerous Drugs Act, mga kaibigan. Gusto nilang bigyan pa ng ngipin, bigyan pa ng kapangyarihan ang mga law enforcers para matapos na raw po ang droga. Hindi naman po yan ang kailangan ho eh. Paglabag po sa saligang batas natin ang ginagawa ni Ace Barberso, mga kaibigan. Paglabag sa ating saligang batas ito. Sapagkat kung gusto nila na matapos ang droga, di pagbutihin po nila yung pagtugis sa mga nasa narco list ng Pangulong Duterte ho, mga kaibigan. May listahan din po ang mga pulis, ang PDEA, ng mga involved sa droga. Bakit wala ho silang mahuli? Hindi po yung baguhin ho natin yung ating saligang batas para ilagay sa peligro ang karapatan ng bawat mamamayan. Can you imagine ho, mga kaibigan, nasa vicinity po kayo ng ng 5-bus operation ng police o PDEA, pwede kayong damputin at isama sa mga suspects and you will be presumed guilty ho, mga kaibigan, immediately, even before the case is brought to the court. Ano ito? How about your rights? Alang niya talaga ho, mga kaibigan. Medyo mahirap-hirap ito. Grabe na talaga ito ho, mga kaibigan. House Bill 7814 makes the guilt of some drug suspects ahead of a trial. Hindi pa po nagkaka-trial, guilty ka na. This is very unconstitutional. But, pinipilit po ng House, ng Kongreso, bakit to? Ito raw po ang gusto ni Mr. Duterte. Now, bakit naman gusto ni Mr. Duterte ito? Kasi ho, failure ang kanyang drug campaign. Mga kaibigan. Failure talaga, sabi nga ni Ping Lacson. Failure. Total failure ang drug campaign ng Pangulong Duterte. 4-5 taon na ho, magli-5 taon na ho ang drug war ni Duterte. Mr. Duterte ho. Mga kaibigan, wala pa rin nangyayari. Dumadami po ang shabu. Dumadami po ang mga drug lords. Dumadami po ang mga addict. Kanya naglelamierda ang mga polis at mga PDEA. Sila mismo ang nag-aaway sa halip na makahuli ng mga drug pusher. Kahit sa loob ng ICU, bawal ang cellphone, sabi ni Alex Aquino. Totoo yan. Di ba? Sana lang tayo po pwede mag-cellphone. Sa motel, pare, pwede? Lex! Luko-luko talaga ito. Alex Aquino, ano ba ang hahanapin mo sa kongresistang tanga? Ayun, mga kaibigan. Hindi tanga ito eh. Ginagawang tanga ng Pangulong Duterte ho, mga kaibigan. Ang the president is the one who is telling his congressman to do that. Ito ang pinakamasama sa lahat ho, mga kaibigan. Ito mga kongresista, hindi ginagamit ang kanilang sariling
katinoan, sariling pag-iisip. Sunod-sunuran po sa isang kautusan, hindi naman po tama. I'm sorry, my friend. I'm sorry. Itong amyenda ho sa dangerous drugs law, mga kaibigan, itong presumption of guilt instead of the presumption of innocence, talagang napakalaking katangahan ho ito, mga kaibigan. I wonder bakit nakapasa ito. Ito tignan ho ninyo mabuti. Bakit sinusurrender ng mga kongresista ang kanilang karapatan bilang mga mamamayan? Hindi lahat ng mga kongresista ay kilala ng mga law enforcement agencies, so mga kaibigan. What happens, for instance, itong isang kongresista nakapatadyong, okay? Hindi po nakabihis bilang isang honorable congressman, napadaan po sa isang drug buy-bust operation ng PDEA. Nadampot po siya, mga kaibigan. Gusto ba niya yun? He is going to be declared, he will be presumed guilty already, even before trial. Wala sa magagawa, hindi siya makakaalis sa kamay, sa kuko ng mga law enforcement. Maliban na lamang po ko ipagpilitan niya na siya po ay, anong pangalan ito, kongresista. But even then, kung ang mga law enforcement agencies o law enforcement guys talagang stricto ho, mga kaibigan, di magpaliwanag ka sa korte. Yan ang sasabihin po doon sa doon sa kongresista ho, mga kaibigan. Maliban lang kung siya po ay maglagay ng sangkatutak na salapi sa mga law enforcement agencies. But this is so difficult, mga kaibigan, to understand. Napakahirap pong unawain, mga kaibigan. Bakit po ang ating mga kongresista inilalagay sa alanganin ho ang ating mga kababayan? Tinatanggalan na po nila ng karapatan. How can you protect yourself before law enforcers, mga kaibigan? Sila ang may kapangyarihan, sila ang may baril. Pagdating sa korte, walang kakampi ang mga mamamayan. Na-frame up ho, halimbawa, ang isang mamamayan. Suspect pa lamang ho, guilty na. Yan din po ang sinasaad ng ATL ho, mga kaibigan. Ito yung support, siguro, ito yung support ho sa anti-terror law. Yan ho, ito na ho, mga kaibigan. Unti-unti tinatanggal na po ang mga karapatan ng mga mamamayan under the Constitution. This is where the Duterte administration is leading us to, mga kaibigan. Mawawalan na po tayo ng karapatan. Sila po ang maghahari sa ating inang bayan. Unfortunately for us, para tayong ikinulong na sa ating sariling inang bayan. Mawawalan tayo muli ng kalayaan. How can you protect yourself against the enforcers, mga kaibigan? With this kind of law, kanya magiging mas madugo ito, mga kaibigan. Mas madugo po ito. Okay? Okay. Sino ito? Okay, mga kaibigan, saglit lamang, Josephine Roquero, na dumadami kasi mga comments. Hindi ko na nasusundan. Yes, sir, mali yung patakaran nilang yun. Kahit walang alam sa nangyayari, huhulihin nila. O yun eh. Grabe naman po. Kada nga operasyon nila, wala sila nahuhuli. Na drug lord. Ang nakukuha lang nila, ang mga droga, saan napupunta lahat ang nakukuha nila. Nire-recycle. Uhulihin uli. Nire-recycle. Sila mismo nagbebenta na eh. Anak ng pating talaga. Mercy on, Kuya Ben. Si Ray Ramos, police reporter po din siya. Nakadestino siya sa Pasay.
nang huhuli din sila ng nakadrugs. Ganun ba? Hindi ba siya hinuhuli mismo? Ayan. Melito Rodelio Militante, may mga drug pusher, user, pero kapitbahay, police. Yan nga eh. Alam niyo mga kaibigan, kanya itong droga-droga na ito, it's a total failure, sabi ni Ping Lacson. And tayong lahat mga kaibigan, it's a failure really. We have to admit it. It's a failure. And the President, Mr. Duterte, should accept it. Hindi niya kaya eh. Mali patakaran ho eh. Paano masusugpo ang droga kung ang nagpapalakad mismo mga drug enforcers, police enforcers mga kaibigan. Anak mismo ng mga makakapangyarihan sa gobyerno, kasabwat ho dito sa droga. Politicians, their children mga kaibigan. Kamag-anak ng mga politiko. Or the politician himself is a drug lord. Paano masusugpo ito? Kaya lang sabi ko kanina mga kaibigan, simple lang. Kung talagang gusto ng Mr. Duterte na ito, napuksain ang droga, meron siyang listahan eh. O anong ginagawa niya sa listahan? Listahan po ito ng malalaking mga politiko ng drug lords or drug protector. What is he doing with this lists, my friend? Anong ginagawa niya sa listahan na yan? O baka naman wala na. Naubos na po ba? Pero hindi pa rin nasawata. Nasaan yung mga intelligence fund mo, Mr. Duterte, sir? Nasaan yung intelligence fund ng mga drug enforcers Kalaki-laki ng intelligence fund ng mga opisinang ito. Saan na pupunta ito? Wala kayong nahuhuli. O baka naman kayo talaga mga drug lord. Hindi kaya? Alex? Sino kaya itong mga drug lord nito? Bakit ba love ni Duterte ang China? Dahil doon ang kuhanan ng shabu? Nagtatanong lang naman po si Alex, hindi naman niya sinasabi, doon ang kuhanan. Pero everybody knows it's a common knowledge mga kaibigan, that shabu, talakhang supply ng shabu, ay nanggagaling po sa China. Maybe this is one pagganti ng China mga kaibigan. If you cannot kill them with arms and weapons, kill them with drugs and virus. Yan ang China mga kaibigan, na kaibigan ng ating Mr. Duterte. Naglastog nga talaga ni Tatay Digong. Ang bastos, ang sabi po niya. Ang yabang. Lakay Ben, an anusam, tayon ta, pumanaw, metin. Pasensya ka na, magtiis ka ng konti, at paalis na rin yan. Para pwede ka naman magtagalog nahihirapan mo pa ako mag-translate eh. Di na kaya nga maibaga nga lame duck ti langsot ken super lastog nga president mayor. Hindi raw niya masabi na lame duck siya, wala na siyang silbi. At mayabang super lastog. Oh my God. Nasurok nga mesa nga tawin laangin. More than 1 year na lamang po presidente si Mr. Duterte. Kaya't pumanaw ijay Malacanang and he will be leaving Malacanang. Puro mga Ilocano at ako, idol, Lakay Ben, from Binalonan, Pangasinan. Alam ko naman yan. Pero pwede ba parang sabi, wag mo na akong pahirapan mag-translate. I can understand Ilocano because I am an Ilocano boy. Ayan. O, di ba? Pero dito sa platform natin, partner, tagalugin mo na eh. Ricky Tisoy, BOC bawal na cellphone gamitin during office hour. May memo. Show cause ka. Ay patay tayo dyan, mga kaibigan.
kasi ho, yung cellphone, hindi naman po delikado ang radiation sa opisina ho. Walang radiation. Pero yung cellphone po, iba ang gamit kasi. Contact ho, yung smuggler. Baka maka-video pa ng ebidensya. Parang Tisoy, tama po yun. Hindi po yung radiation ang nakakabahala doon sa cellphone sa opisina ho, mga kaibigan. Hindi na, wala naman pong gasolina dyan. Wala naman pong puputok. Wala eh. Ang cellphone sa mga opisina, lalo na sa BOC, delikadong-delikado yan sapagkat dyan po nakikipag-ugnayan yung mga smuggler sa mga appraiser at saka sa, anong tawag nung isa, Padre? Yung examiner. Ito ho yung gumagawa ng mga papeles, dokumento sa customs bago ang isang kargamento ay papalabasin. Okay? Sila muna ang susuri niyan. Ngayon, kung merong halimbawa, ilang mga containers yan, no, mga kaibigan, kargamento mula sa China, alam na ng appraiser, may lagay ito. Kanya, cellphone. Ayan. Yung smuggler ho, o yung tao ng smuggler, hindi na kinakailangan pumunta sa BOC. They just use the communication line through their cell phones, mga kaibigan. Nagkakaintindihan niya. Mamaya ng konti, after office hours, magkikita na po dyan sa Manila Hotel, magkikita ho dyan sa Diamond Hotel, magkikita ho sa mga hotel o sa motel ho, mga kaibigan. May partner na ho doon. Ganyan po, kagagaling ang mga smuggler ho. Gamit-gamit po nila ang mga Pilipino, mga examiner at mga appraiser ng Bureau of Customs. Good evening po, Tata Ben. Kumusta po, sabi ni Ma'am Emmy Saktanan. Ka-Emmy, gandang gabi po. How are you tonight? Kumusta na po kayo? At sana si Jello, tulog na ba? Si Jello, si parang Jello, tulog na ba? Alright. Absede de Guzman. Kung gusto ninyong mahinto ang droga, tanggalin na si Duterte. Tama yung sa beer house lang gamitin ang cellphone. Mabibisto si paring Alex. Alam niyo mga kaibigan, I hate to say this, pero alam niyo kahit sa Davao, hindi na nababawasan ng droga ho sa Davao eh. The mayor is a Duterte. The vice mayor is a Duterte. One congressman is from Davao City himself. Ang kanilang ama is the president of the Republic of the Philippines. Paano nangyayari ho ito? Pwede pa dito sa Pilipinas ho, outside of Davao. Pero Davao, kung talagang galit si Mr. Duterte sa droga ho, dapat ho clean. Free ang Davao. Pero hindi po eh. Ang nilagyan ho ng pondo na nakatakot-takot. Billion ho, mga kaibigan. Anti-insurgency sa Davao. Kahit na ho yung anti-insurgency ho, mga kaibigan. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, taga Davao, Duterte. Mayor, Duterte. Vice Mayor, Duterte. Congressman Duterte. Mayroong mga komunista sa Davao? Bakit ho? Kalaki po ang budget ng anti-insurgency sa Davao. Hindi po ba kalokohan ito? Alright ho, mga kaibigan. Sandali lang. Alex, sandali lang. Si Nestor, magbabalita eh. Pero ang underground economy ng China ay shabu. Drugs. And virus ho, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Sabi ni Alex. Mga kaibigan, eto muna. Yung report ng ating kasama. Pinaigting ang pagmomonitor sa mga dayuhan na may pansamantalang mga visa sa pagbisita sa Pilipinas.
report mula sa ating kasamang si Nestor Kagitla. Nestor, magandang gabi muli. Good evening. Good evening, Ben. So, ang mga immigration officer sa iba't ibang mga international na paliparan ay inatasan na i-monitor at i-screen mabuti ang mga dumarating na dayuhan sa kabila ng pagkakaroon ng 9A na pangsamantalang mga visa at mga dokumento ng exemption sa pagpasok upang matiyak na mayroong silang lehitimong mga layunin sa pagbisita sa bansa. Isang memorandum order na inilabas ni BI Commissioner Jaime Morente ay sa mga inspektor ng migration na namamahala sa mga pantalan na magsagawa ng mahigpit na pagbantayan ang mga darating na pasahero kahit na mayroon silang tamang dokumento. Ang utos ni Morente ay nagmula sa pagharang sa nakaraang buwan sa maraming mga Chinese national na dumating sa bansa na may mga entry visa at mga entry exemption na dokumento na may maling paglalarawan sa nilang layunin sa paglalakbay sa Pilipinas. Nilinaw naman ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. na ang pagdating ng mga dayuhang turista sa kabila ng pagkakaroon ng mga dokumento ng exemption sa pagpasok ay maaaring kailanganin para sa karagdagang layunin at upang matukoy ang pagiging lehitimo at kanilang pagpunta sa Pilipinas. Para sa Your Honor Please ng Broad Streamcast Communicators, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat. Nestor, sandali lang Yes, pa. Oo, wala ka ba bang napiling girlfriend dyan sa mga turista na pinapapasok sa Bureau of Immigration? Wala ka ba bang napipili? kamagay na Ben. Wala ka ba bang napipiling girlfriend sa mga turista na yan? Pinapapasok ng mga BI. Ha? Wala pa. Eto nga kasi yung nagiging issue ngayon diyan sa sa BA eh. Mahigpit yung kanilang pag-screen sa mga dayuhang dumarating sa bansa. Pero yung ibang mga gumagawa ng katarantaduhan, ngayon, umuusbong na naman yung pastillas. Oo nga. Kasi, ngayon, sobrang taas na. Umaabot na yata ng 500,000. Oh, Oo, masyado na malaki. masyado ng malaki. Kaya dapat sana, yung naman ni Morente na higpitan yung maghigpit din siya just sa kanyang mga tauhan na nakabase, lalong-lalo na sa mga paliparang international. Alright. Siguro, can you make mag-arrange ka nga ng interview natin sa administrador ng Bureau of Immigration o kaya ang kanyang spokesman. Siguro by next week, schedule natin yung tagapagsalita ng Bureau of Immigration at aking tatawagan na tatawag ang kurma ng Your Honor Please. Ganap na alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Yes, sir. So, coordinate ko doon kay Ma'am Dana Sandoval. Arreglado. Yun ang punong tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Arreglado, Padre. Next week yan. Bago ako magtapos sa Ben, nanonood pala yan si Don Alex Aquino. Oh, tagay-tagay kami. Talagang panay ang patutsada mo kay Mr. Duterte. Okay na, Ben, back to you. Mahal na mahal niya si Duterte. Okay, thank you very much. Mga kaibigan, Nestor Kagitla, reporter po ng Your Honor Please at Broadstream Cast Communicators. Alright, thank you very much. Okay, mga kaibigan, si Ma'am Annie Emmy Sagdalan nanonood po. Si Alex, ito yung sabi niya, underground economy ng China ang shabu. Totoo yan mga kaibigan. Virus. Yan ang mga smuggling. Yan ang underground economy ng China. Talagang kung gusto nilang pilayan ng isang sovereign country mga kaibigan. Bubusugin nila ng pautang yan. Katulad po ng ginagawa nila sa Pilipinas. Meron pa ba tayong magagawa sa kanila ngayon? Binusog na po ng ating Pangulo ng pabuya. Pati ng utang. Halos lahat po yata ng ating mga bill programs, China ho ang nandyan.
Kaya ho, yung West Philippine Sea po natin, wag na ninyong wag ninyong asahan pa na ibabalik po ng China. Unang-una, walang ginagawa ng ating Mr. Duterte ho, mga kaibigan. Ano ito? Lilipat ako sa 10 p.m. Magkasunod tayo, sabi ni sino yan? Ngayon din po. Si Mr. Doy del Castillo, my friend. Mr. Doy del Castillo. Gusto mo ba yun? 10 to 12. Yan, tama ho yun, mga kaibigan. Magkakasunod na ho kami ng aking dating kasama din po sa iba't ibang mga istasyon ng radyo, si parang Doy del Castillo. Ayan. So, kailan magsisimula? Today? Tonight? Tonight? Parang Doy, tonight ka na ba magsisimula? You have 30 minutes to prepare. Okay. Maganda ho ito, mga kaibigan. Panoorin po ninyo si Mr. Doy del Castillo. Alas 10 hanggang alas 12 ng ating gabi sa ating broad streamcast communicators. Mukhang napagpasyaan na po niya na mag-broadcast po dito sa ating platform from 10 o'clock hanggang alas 12 ng ating gabi. Kasi po, yung technician niya, panggabi lang sa kanya. Sa araw, may trabaho po. Ayan. Okay? Yung anak po niya, manager ng bangko. Yan ang kanyang technician pagdating ng alas 10 ng gabi. Hindi mo patutulugin yung anak mo pare. Hanggang alas 12 ng ating gabi. Anyway, that would be good for all our listeners and viewers all over the world pagka ikaw pumasok bilang isang announcer na dito sa Broad Streamcast Communicators. We welcome you sa ating platform, Parang Doy. Welcome at stay safe habang hindi ka pa nakapagsisimula. Mel Rodelio Militante, katulad ng na-share ko na experience ko na paghinalaan ako sa drugs. Okay? Kakapkapan ako in public. Di ako pumayag. Boss, wag na wag mong ipapasok yang kamay mo sa bulsa ko. Baka may tanim na marijuana o shabu diyan sa mga daliri mo. Magician ho yung mga drug enforcers ho, mga kaibigan. Ginawa ko, hinubad ko, pantalon ko. Itinaktak ko, pabaliktad ang pantalon ko. Binaliktad ko din lahat ng bulsa. Wala silang nakita. Naglakad ako, nakabrief lang. Di ako nahiya. Sila ang napahiya. Kaya niyo yun? Talaga, ginawa mo yan, Nel. Bakit? At that particular time ba, sigurado ka, may brief ka? Sabi ng kapitbahay mo, wala ka daw brief noon eh. Mga protector nasa gobyerno mismo. Sino may sabi nito? Louis del Rosario. Hulid up at recycle nila. Kaya dapat death penalty. Dapat ipatupad. Ayaw ng mga nasa gobyerno. Ang gusto nila, death penalty sa drug pusher. Okay? Drug, yung mga matataas o kaya yung possession of drugs. Death penalty. Kaya nga lang, ayaw naman ng human rights, mga kaibigan, na drugs lang po ang pwedeng parusa death penalty. Paano yung mga magnanakaw sa gobyerno? Kaya hindi po na ipatutupad ang death penalty ulit dahil ayaw ng mga kongresista na sila po ay mabitay. Kasi wala naman pong ibang magnanakaw ng bilyon-bilyon kung hindi yung mga yan Kongresista, politiko, whatever, yung may tangan sa kaban ng bayan. O kaya may kapangyarihan sa ating bansa. And who are these? These are the politicians. Hindi naman po yung mga janitor ang magnanakaw ng bilyon-bilyon piso O ayaw nila ng death penalty. Kaya walang death penalty kahit sa droga mga kaibigan. Ang death penalty ngayon, yung presumption of guilt
O mga kaibigan, yan ang pamatay sa ating mga kababayan. Yan ang pagsikil sa karapatang human rights, violation of the ordinary people. Paano na lamang ho, napadaan ka lang, nagkataon na may drug bust operation ng law enforcement po. Dinampot ka. May magagawa ka pa ba? Ito, nakakatakot ho mga kaibigan. Mercy Ong, Tikas Bo, Sir, Mel. Gabi na sir, baka di ko na siya mapanood, narinig ko na siya noon pa sir. Sabi ni Ma'am Josephine Roquero. Okay. Mabuhay ka, Nestor Kagitla. Sabi ni Louis Del Rosario. Nestor, hanapin mo daw si Sino yan? Sunny Illustre. Sunny Illustre. Pilarita Velasquez. Ito po ang sabi naman ni Ma'am Pilarita. Good evening po, Tata Ben. Hanggat may droga, may pusher at user po. Yan, tama po yan. Malaki halaga po kasi yan. Kaya hindi nila mabitawan. Big time po kasi ang magkaroon yan. How true. Yan po ang katotohanan. At ang pwede lamang pong humawak sa negosyo na yan, ay mayayaman din ho eh. Sino mayayaman po? Di po ba yung mga politiko? Marami na rin pong yumaman ng mga pulis ho, mga kaibigan. Pero yan ang mga alagang tunay ni Mr. Duterte ho, mga kaibigan. May police, may soldier. Ang sundalo ko, ang pulis ko. Ayan. Yan ang paborito ng ating Mr. Duterte ho, mga kaibigan. Kuya Ben, kahit sa Jeddah, meron din po drugs. Kaso, assist lang po nilalagay nila sa SIZA. Gumagamit din sila ng rugby. Nilalagay sa Coke in can. Coke in can. So gumagamit. Pero dito sa atin, lantaran ho eh. Mga kaibigan, Ma'am Mercy, lantaran na ho dito eh. Sino naman ang huhuli sa kanila? Sila nga ito manghuhuli eh. Sino manghuhuli sa kanila? Duterte? Come on. Hindi niya mahuli si Duque. My goodness. Hindi makahuli ng virus eh. Patay tayo. Walang talaga. Pogi po nyo, Tata Ben. Sabi ni Ka-Emi Sakdalan. Wow. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Dalawa po ang first lady ni Digong. Di ba? Tama. Dalawa. Anilet. Meron pa ba? Yung nanay ni Aling Inday. Mga protector na sa gobyerno mismo, sabi ni Louis Del Rosario. Ulidap at recycle nila, kaya dapat death penalty. Dapat ipatupad. Ayaw ng mga nasa gobyerno. Yan, nakomentaryuhan na po natin yan kanina. Okay? Mel, yes, Tata Ben, totoong nangyari siyan at lalong totoo yung ginawa kong paghuhubad at paglalakad ng nakabrief. Sigurado ka, nakabrief, padre, ha? Kasi parang hindi ako makapaniwala. Anyway, kaya nga po, nag-viral ako dito sa pangyayaring yun. Nagmukha daw po akong bold star. Really talaga ito si Paring Mel. Mukhang maniniwala na ako diyan. Mukhang naniniwala na ako, pare. Okay? Alright ho, mga kaibigan. Tignan natin uli itong amendment ni Mr. Barbers. Meron siyang katwiran na hindi natin matanggap po, mga kaibigan. Ang paliwanag po niya, legal presumption is used and allowed in our laws
embodied in judicial decisions and in international law. Presumption of guilt, however, is illegal. Sabi niya, mismo nagsasabi nito, and has no place in modern society. Ito na nga ginawa niya. Ito sinabi niya. Presumption of guilt is illegal. Unconstitutional talaga. But why is he amending the law presumption of innocence? So, why is he changing it to presumption of guilt? Nako talaga, oh. Very conflicting ito, mga kapitbahay. Hindi, Jack Maawatan. Sami, Jack Maawatan, ito si Barbers. Patino naman ito nung araw, mga kaibigan. Baka naman umabot na sa sugdulan at merong mga matatalino mga kaibigan. Merong mga matatalino ng araw, sumobra po yata ang talino nila na sobra naging mayabang. At nawala po yung kanilang talino. Yabang na lang ang natitira. Meron akong kilalang ganyan Meron akong kilalang ganyan Puro yabang na lamang yata natitira sa kanila. Huwag po natin sanang sosobrahan po. Masarap, maganda yung matalino. Yung nakakapag-participate tayo sa mga ganito comments, commentaries, and so on and so forth. Tama lamang po yung mababa ang kalooban natin. Tama lamang po yun. Wag natin sosobrahan. Kasi oras na sumobra po tayo ng yabang, ay nako talaga. Malas Malas ang aabutin natin. Okay? Areglado. So mga kaibigan, iwanan natin dyan, tapusin na po natin dyan usapin na yan. Pero ingat po kayo This has yet to go to the Senate for its own version. Pero the way it looks mga kaibigan, tangan ni Duterte lahat ito I wonder if senators magpapatali din po sa ating Pangulo at babawiin ang mga karapatang pangtao muli ng ating mga mamayan na ini-enjoy na nila after the EDSA revolution. Napakasakit ito mga kaibigan sapagkat here we are now nararanasan na po natin ang mabuhay ng malaya. May kaunting kalayaan. Pero inaagaw na naman This is where we are going now mga kaibigan. Patapos na ang panunungkulan ng Mr. Duterte mga kaibigan. Sinisikil na naman po tayo. I do not know why. Hindi ko alam kung bakit ito Pero kung tutuusin natin, isa lamang maisip po natin na pagkagahaman sa pwesto ang lahat ng ito mga kaibigan. You are given 6 years to reign as president. Walang re-election because 6 years to the framers of our Constitution is more than enough for a leader to prove that he can do something good for his country. After that, magpahinga na siya. Ibigay naman po sa iba. Pero meron po talagang mga walang kabusugan. Gahaman po sa pwesto mga kaibigan. Yan ang nangyayari. Kanya sinisikil po ang karapatan ng mga mamamayan. One example of this is amendment of the Dangerous Drugs Act by the House of Representatives. Aalisin na po sa ating saligang batas ang matagal ng procedure sa iba't ibang korte all over the world. Presumption of innocence. Bago ang paglilitis. Ngayon po, papalitan po nila ng presumption of guilt. Okay? Anong sasabihin po niyo kay Mr. Barbers? Baka sumobra nga po ng talino nito pagsabihan natin, balik ka sa katinuan, Mr. Barbers. Okay. Mga kaibigan, meron pong isa na namang natuklasan ng Senado na
Kasalanan ho ng LTO. Hindi pa natatapos yung problema nila sa plaka ng mga motorsiklo ho, mga kaibigan. Alam po ba ninyo, ang laki na po ng pera nawawala ho dyan. Hindi na nga po mahanap. Ha? 500 million pesos po yan. Ay hindi lang, yung 500 million, yun pala pambili ng screw na kailangan po sa pagkakabit ng plaka ho, mga kaibigan. Alam po ba ninyong ginawa ng LTO ayon sa pagsusuri ng Senado ho? Ang ginawa ng LTO, simple lang eh. Pinabayaran ho sa mga may-ari ng motorsiklo. Yung screw. So kanila na po yung budget. Pinabid ho, mga kaibigan. Hindi naman bumili. Pero pinabayaran ho sa mga may-ari ng motor. Hayop talaga. Kagaling ho, manghut-hut. Kagaling po sa graft and corruption ho, mga kaibigan. Natuklasan ni Dick Gordon ho ito. Can you imagine that? Ngayon, etong isa, yung privatization of motor vehicle inspection ho, mga kaibigan. So much money is being collected sa road users tax. Pupunta ho yan sa budget ng LTO through the DTR, the Department of Transportation po, mga kaibigan. Saan na pupunta ang koleksyon sa buwis from the road users tax? Dapat to may nakalaan na budget para dito sa pag-i-inspeksyon ng mga sasakyan, both public and private. Bakit sila pribado ho, mga kaibigan? Pagkatapos, nangungulekta, pinayagang mangulekta ng hanggang sa langit po ang presyo, mga kaibigan. Nung nabuking, doon lamang po bubaba. Kung hindi nabuking, tuwang-tuwa si Tugadi. Mga kaibigan, si Tugadi ho ito eh. Ito ho, mga kaibigan, Tugadi is one of the closest friends, classmate ho ni Mr. Duterte. Mga kaibigan, hindi niya pwedeng tanggalin ho yan. Kahit alam niyang involved sa corruption na ho ang mama. Ay, nako talaga ho. Bakit po ganito ang buhay ho natin? I hate corruption. Yan ang sabi ni Mr. Duterte. Pero ngayon ho, mga kaibigan, puro kurap ang mga tagapamahala. Mga kaibigan ho niya. Kaibigan ni Pangulong Duterte. Mr. Pinakamagaling daw na classmate ni dito. Pinagmamalaki ng Pangulo ho yan eh. Pero ngayon ho, mga kaibigan, ang magmay-ari ng private motor vehicle inspection center dyan sa Caloocan North, anak po ni Mr. Tugadi. Ngayon, tignan ho ninyo, mga kaibigan. Hanapin po ninyo kung ano yung bungabon ba yan? Hindi ko na alam yung place. Meron bang bungabon dyan sa North Caloocan? Barangay? Meron pong meron pong private motor vehicle inspection center po dyan. Hanapin po nyo kung sino may-ari. Ipagtanong mo ninyo kung sino ang may-ari. There are other areas where politicians own these private motor inspection centers. Pati plaka ng kotse, wala pa! Sabi ni Alex Aquino. Pare Alex, mukhang hindi ka nakatagay, padre. Marami kang nalalaman ngayon. Okay. Kuya Ben, mag-good night na po ako. Gising pa ako ng maaga. Magluluto pa po ako. Sensya na po. See you on Monday. Sige po, Ma'am Mercy. Good night. Good night. Tata Ben, umiikot lang ang droga kasi hawak nila ang kapangyarihan. Hindi yan matatapos kasi po China ang supplier. Only in the Philippines. What else can we say, mga kaibigan? Ito na, paniniwala ng taong bayan. Ito ang alam po natin. Droga po nanggagaling po sa bansang China. Smuggled vaccine, China mga kaibigan. Low quality merchandise, China. Ay, naku talaga. Bakit po pagkatapos dito tayo nakikipagkaibigan?
Wala naman po masama kung makipagkaibigan po tayo. Pero yung ibigay po natin ng ating kaluluwa sa smuggler, tagagawa ng virus, pang-aagal ng ating teritoryo, ano ito, mga kaibigan? Ano ito? Diyos ko po, mga kaibigan. May pangyayari pa po, tatabin. Diyan sa Alabang, nakasakay ako sa bus. Pauwi din dito sa Calamba. May hawak akong sigarilyo, pero wala pong sindi. Pinababa ako ng pulis. Di ko pinansin. Sumakay sa bus yung pulis. Nilapitan ako, sabi, di mo ba alam na bawal manigarilyo sa loob ng bus? Ayan ang sabi mo, partner. Oh, sabi ko, boss, di po ako naninigarilyo. Saka itong sigarilyong hawak ko, kinakain ko to sabay subo at gata at lunok sa sigarilyo. Lunukin ko na lang yung halagang 8 pesos ng sigarilyo kaysa magmulta ng 500 pesos. Ang galing mo, pre. Ang galing mo, but ako hindi ko magagawa yan. Kasi, anong hawak mo lang yung sigarilyo, walang sindi. You are not smoking when the cigarette is not lighted. Panginoon ko naman ito, mga kaibigan. Pero, siguro sa takot ni Paring Mel, hindi siya makapangatwiran sa pulis na tangadin. Ha? Ayun, nilunok na rin. Talaga bang nilunok mo, pare? Kinain sa bagay, kung ang sigarilyo, nilulunok ang usok, ano naman po kayong masama noon, ano? Ha? Pero mahirap pong lunukin yan, Andre. Mahirap pong lunukin yan. Anyway, that's another karanasan ng ating kasamang Melito Rodelio Militante. Maraming experiences ito eh. Mayaman po sa karanasan itong si paring Mel. Pero itong concern ni paring Alex, padre, pati plaka ng kotse, wala pa. Sabi ni Jagger, yung kaibigan natin sa Bureau of Customs at ngayon ay nandyan po sa Quezon City, nakapag-file na sila ng kaso laban dun sa smuggler ng plaka. Hindi nga natin maintindihan. Ano ba? Bakit? Sabagay, hinuli kasi eh. Pinahuli ni Jagger itong mga plaka. Nagaling. Paano naman pinalusot ng wala sa lugar? Walang yan. Ngayon, may investigasyon na ginagawa po ang NBI po dito. Meron na pong investigasyon na ginagawa ng NBI dyan. So, abangan na lamang po ninyo kung ano po ang mangyayari. Okay? Meron lamang po akong gustong sabihin sa mga sinasabi po ng Department of Health tungkol dito pa rin sa vaccine. Ang sinasabi po kasi ng Department of Health, no matter what the trial will say, that the efficacy went down from 70 to 10%. Yun ang AstraZeneca nga. So long as we don't have the certainty, wala daw po yung katiyakan, garantiya na safe. We will continue to use the vaccine. Ang sinasabi po ng DOH at ng World Health Organization, the clinical trial had only 2,000 participants. Very small. Ito ang tugon po ng DOH sa katanungang, is AstraZeneca safe? Okay? So, no matter what the trial will say, that the efficacy went down 70 to 10% na lang. 10% po, mga kaibigan. Papayag po ba kayo niyan? So long as we don't have the certainty, wala pa tayong katiyakan, no, we will continue to use the vaccine.
dito po mga kaibigan ang tanong ko natin. Kung totoo po na itong vaccine na ito ng AstraZeneca, ah, meron pong efficacy of 10% na lamang, bakit po ipagpipilitan ho ng DOH? Hindi po ba nararapat po sana na i-evaluate ito ng DOH? Wala pa pong peer review. Ibig sabihin yung peer review, tapos na sa clinical trial ng mga talagang pangunahing magsusuri. Meron pong tinatawag na peer review. Ito na po yung mga kasama po nila mga scientists din po na may kinalaman po sa clinical trials. So peer review, mga kasama, colleagues din po nila magsusuri ho nito. Pagtutugmain ho ito mga kaibigan. Wala po yan. But the DOH is forcing through. Gusto niya ibakuna ho. Kaya ang tao ho nalilito eh. Ano ba talaga ang totoo mga kaibigan? Is the vaccine that is in the country today really safe? Don't we have the choice anymore of another vaccine ho mga kaibigan? Nakakatakot talaga ito ho. Mamantakin mo, tubig ang ituturok sa mabuti na lamang kung tubig po yan mga kaibigan. Baka wala pong side effect, walang adverse effect. Eh po kung live virus po yan mga kaibigan na ay nako talaga. We are endangering the health of the Filipino people with the vaccine that is uncertain ho mga kaibigan of its efficacy. The only people who can tell us, hey, Mr. Paipon, yung vaccine na ibibigay sa iyo ay guaranteed yan. Hindi ka magkakasakit. Ligtas ka dyan. Protection mo yan sa virus. Kung ganun lang madidinig ho natin mga kaibigan from the authorities of the country, my friends, why wouldn't I take the vaccine ho mga kaibigan? Pero kung ang sinasabi ng FDA, the authority in vaccines po mga kaibigan, it is not safe for frontliners, how can it be safe to ordinary people? This is Sinovac. Ano magiging safe when it is not safe for frontliners? Grabe talaga ho mga kaibigan. Hindi ko maintindihan ito eh. Hindi ko maintindihan. Jack, maawatan talaga. Bakit ganito po ang ating pamahalaan? So sabi nila, hanggat hindi pa napapatunayan, sige, iturok na ninyo. Pwede ba ito mga kaibigan? Sinasabi nila eh. Sabi niya na eh. So long as we don't have the certainty, wala pa yung garantiya ho, we will continue to use the vaccine. Gagamitin, ituturok pa rin sa atin yung hindi safe. Wow. Mga kaibigan, it's your decision, not mine. Sinasabi ko lamang po sa inyo ang sinasabi ng mga eksperto ho sa bakuna. And that is the DOH and the World Health Organization. They tell us, if it is not yet certain, ituturok pa rin sa inyo, wala pang katiyakan. Okay? Kayo na po ang magpasya sa inyong sarili. Ang mga experience ko lahat po, totoo. Di po ba na-share ko na din yung, sandali lang, sinita ako ng traffic enforcer. Ayan, iwas sa mga sakyan habang tumatawid sa kalsada. Sabi sa akin, di mo ba nakikita yung nakakaratula, no jaywalking? Sabi ko, kaya nga po ako tumatakbo eh. Naglalakad sa talaga ito si Melo. Alright, kamot sa ulo yung enforcers. Mga kaibigan, alright ho mga kaibigan, standby na po para hindi ko alam kung papasok na po si Paren Doy del Castillo, but it's already 10 o'clock in the evening. We give way to our good friend si Mr. Doy del Castillo for his program. Sa inyong lahat ho mga kaibigan na
nakiisa sa ating paglilingkod bayan tonight. Maraming salamat po. Please like and share. Ang programa po natin live, papunta na po sa YouTube. Dito na po ninyo i-share, like and share ang ating YouTube broadcast po. This live broadcast pupunta po sa YouTube po natin. Dito na po ninyo i-like and share kung pwede lamang. Panoorin po ninyo yung ating YouTube broadcast po. The same program po. Ito ho, hanapin po niyo sa YouTube, Your Honor Please, Ben Paipon. Yan, pagka nakita niyo, lilitaw yun, i-click na lamang po ninyo, mapapanood na po ninyo. Then and there, like and share our program, pati na subscription, pati subscribe na po ninyo. Okay? Mga kaibigan, see you, Tata Ben. Stay safe. Sabi ni Charlie Fry, Ben Paipon here, say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Andy Lauzon, magandang umaga sa iyo, my friend. Stay safe. We love you. All right? Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.